Ni hao, nagbabalak ka bang magtrabaho dito sa Taiwan bilang isang factory worker? Or na-hire ka na at nag-aantay ka na ng flight papunta dito sa Taiwan para magsimula magtrabaho bilang isang factory worker? Gusto mo bang malaman kung ano ng mga schedule o working days sa mga factory dito sa Taiwan or sa iba't ibang company dito sa Taiwan? Pues, itong video na po is para sa inyo. Disclaimer lang po ito ay base lang po sa mga nalalaman ko or kakilala ko sa ibang company dito sa Taiwan. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa at isi-share ko na sa inyo. So far sa nalaman ko po is may tatlong working schedule days po sa iba't ibang company dito sa Taiwan. So, tinatawag po na 3-1, 2-2 at 5-2. So, uunahin po natin ang 3-1 na schedule. Yung ibig sabihin po ng 3-1 is 3 araw po kayong magtatrabaho at pagkatapos ng 3 araw na pagtatrabaho ay rest day po yung kasunod na pang-4 na araw. Yun po ang ibig sabihin ng 3 at 1. So, 3 araw na trabaho at 1 araw na day off. So, pagkatapos ng day off, magtatrabaho naman ng diretso na 3 araw. Yun po, yung ibig sabihin nun. Tapos, ang ginagamit po nila, ang ginagamit po nila sa schedule nila is yung mga 3-1 ay color coding po. Depende po yan sa company na mapapasukan nyo. So, yun po, ibig sabihin ng 3 at 1. Next naman po is yung 2-2. So, ibig sabihin po naman yung 2-2 is 2 araw na pasok na trabaho, tsaka 2 araw na pahinga. Di ba? Ang ganda ng schedule niya. Pasok ka ng 2 araw, pagkatapos ng 2 araw na pasok, is magpapahinga ka naman o magre-rest day ka ng 2 araw. So, pagkatapos ng 2 araw na rest day, trabaho ka na naman ng 2 araw. So, kung nagtataka kayo kung magkano yung sahod yan, same pa rin po kung anong basic na nakapirma sa kontrata nyo, yun pa rin yung makukuha yung basic monthly na salary. So, hindi ko lang sure po kung bakit may ganitong schedules. So, 2-2 kasi ang haba na pahinga, di ba? Kung iisipin natin 2 araw na napasok tapos 2 araw na pahinga. Pero sa tingin ko po, baka iba yung trabaho nila nakakapagod din. Hindi ko rin alam ha. So, baka lang ba? Tapos, yung next naman po is yung 5-2. So, yun po yung schedule ko dito sa Taiwan. So, sa company namin, 5-2. So, 5 araw po na pasok. Tapos, 2 araw na pahinga. So, Monday to Friday po yun. Monday to Friday. Tapos yung Saturday and Sunday, yun po yung walang pasok namin. So minsan po sa company namin, may pasok kami sa Saturday. So mahulog siya sa 6-1. Pero so normal na schedule po ng trabaho namin is 5-2 talaga. So 5 araw na pasok, tapos 2 araw na pahinga. So kung may pasok po sa Sabado, mahulog po na overtime yun. So tama po yung narinig nyo. Minsan may mga overtime din po sa iba't ibang company dito sa Taiwan. Yun po, pag may overtime, dagdag sa sahod yun. Lalaki po yung sahod nyo. So, maswerte kayo pag makapunta kayo sa company na may overtime. Yung malakas yung overtime kasi yun talaga yung mabilis makaipon kung maraming overtime yung company nyo na mapapasok kayo dito sa Taiwan. So, working hours naman po, based lang po sa nalalaman ko, yung mga 3-1 na schedule or 2-2, hindi naman more than mga 12 hours po yung yung working hours nila. So kadalasan papasok sila ng mga 7:30 ng umaga tapos mag-out ng 7:30 ng gabi. Pero may dalawang beses naman po sila nagbe-break time. So break time sila ng lunch or more or less hindi talaga exactly na lunch, depende po yan sa company na makapasukan nyo, no? Tapos sa ibang company din po may mga night shift yun. May mga night shift, so lalaki din yung sahod nun kasi meron din dito sa Taiwan yung night differential katulad din sa atin dyan sa Pinas sa mga company nila dito. So yun po minsan may mga OT din, depende sa company, di ba? Yung sinabi ko kanina, so pag may OT mas maganda kasi lalaki talaga ang sahod mo. So sa amin naman is 5-2. Ewan ko lang kung anong schedule ng ibang 5-2 na company, pero sa amin dito sa 5-2 guys is midday schedule yung working hours namin dito, no? So tatrabaho kami ng alas 8, tapos mag-out kami ng 5 PM. Tatapos ng 5 PM po, pag may pasok pa rin, yun, nahulog sa overtime. So kadalasan, yung overtime namin dito, maabot ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Yun, kung malakas ang company namin. Pero ngayon, so sad kasi hindi lahat kami nakaka-overtime kasi nga mahina yung company. So sayang yung mga buwan, pero wala tayong magagawa kasi hindi naman talaga araw-araw or taon-taon or buwan-buwan na malakas ang company nyo. Pero pag sinerte kayo sa company nyo at napunta kayo sa isang malakas na company nyo, malakas mag-overtime, naku, mabilis talaga kayo makakaipon yan. Kasi may ibang company dito sa Taiwan, yung pagpasok pa lang hanggang matapos na yung kontrata nyo, overtime talaga. Yun yung isa sa
kung mapupunta kayo sa ganung company, no, malakas na overtime. Kasi malakas ang overtime guys, minsan nakakasahod ka ng malalaki dito. Yun. So good luck sa inyo, at sana may naitulong or laman po kayo dito sa akin about sa mga working days at working schedule days dito sa bilang isang factory worker dito sa Taiwan. So yun naman po, salamat po sa inyong panonood. Bye bye.